Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ligaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran, maayar-ayar ga aga sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is July 4, 2025. Ini mga biyan ang labing una sa apatanan ka Biyernes karong nga bulan sang Hulyo tuig 2025. Sa kinahanglan maging po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Harbas. Ulog na kita sa aton sining edisyon subong iya nga aga. Sa aton nga mga sugit tagpalamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, pati na sa aton nga mga kauturan sa Negros Occidental. Isagid ka mayan ayag adlaw sa inyo nga tanan. Ginatami-tamaan ang aton sining nga mga kauturan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton matag adlaw nga pagpangalagad online. Yes, mabiyan ang aton nga pagpangalagad, mabati ang live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, subong nga adlaw sang Biyernes, nakip sa aton sining nga igapaambit sa inyo ang ining pagparagtag sang titulo sang duta, kokrom, pati na sang mga support services sa mga agrarian reform beneficiaries sa Negros Island Region. Ang nasambit nga distribusyon ang ginpangunahan mismo sang tiglikom sang Department of Agrarian Reform in the person of Secretary Conrado Estrella III. Ibaloon naton sining lamang madugay ano bala kadamo ang nakabenepisyo sa sining mga suporta nga ginpalabot sang gobyerno sa mga ARB sa Negros Island. Kag subong man, igapaambit naman sa inyo ang listahan sa mga awardees sang Bagwis 2024 nga ginapadunggan sa Department of Trade and Industry kadunggan sang paghiwat sang Western Visayas Business Conference and Expo o kon WV BizConnex 2025 sining karon lang. Pero antes kita mga biyan magpatpat sa aton sining nga mga balita subong iya nga aga, mag-check kita anay sa lakat sang panahon. Hibaluon naton ang detalye sang weather report sa Pag-asa Iloilo. Ano bala ang mangin paniempo subong iyang Biyernes? Bantayan mga biyan sa indigid lamang madugay. Samtang sa aton nga balita nasyonal.
Aga pa masako na ang presidente sa iya sinig nga mga obligasyon bilang pinuno sang pungsod Pilipinas. Kainam mga alas 7 sa aga mga biyan, ginbisitahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos Fishport Complex kung ang GSFPC sa General Santos City. Gintambungan sa Presidente ang tuna trading activity sa Fishport. Lagip na ang pag-unload, weighing ka grading sang praska nga mga tuna para sa export. Nabaluan ang General Santos City ang ginagkabig nga Center of the Philippine Tuna Industry. Iyang puluyan sa 8 ka major tuna canneries, fish processors, and exporters. Kinabantayara sa 200,000 ka trabahador ang nakadepende sa sining nga industriya. Naging major contributor sa local employment kag national economic development. Ang GSFPC mga biyan na ginagkabig foremost tuna unloading facility nga nag-cater para sa pareho nga domestic kag international fishing vessel. Bilang primary hub para sa post-harvest operation, ang nasabit nga fish port mga biyan ang nagahatag sa mga labing kinahanglanon nga mga infrastructure kag services para sa epektibo nga pagdumala, pagbaligya, kag pag-export sang tuna kag iban pa nga mga fishery products. Ang Philippine Fisheries Development Authority sa government-owned and controlled corporation na na-attach sa Department of Agriculture amo ang nagapanguna sa pagdumala sa operasyon ang nasambit iyang nga port. Pinaagi man sa ila sining Regional Fish Ports Program. Ang PFDA nagapabilin nga mapag-on sa iya sining nga misyon nga pabaskugon ang mga mangisda kag suportahan ang pagpasanyog sa palangisdaan pinaagi sa sustainable, modern, and responsive post-harvest infrastructure. Magluwa sa inspeksyon, ginakuha man siyang presidente ang oportunidad na mga kikita sa mga mangisda sa General Santos City. Kaupod si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang presidente ang nakigdialogo sa mga fishing community, port user at mga key stakeholder sa fishery sector, highlighting sa ongoing infrastructure sa PFDA para sa GSFPC. Ginpresent naman siyang presidente ang broader vision sa gobyerno para ma-modernize ang fishport in line with international standard. Niya naghatag man siyang venue para sa mabinungahon nga dialogo. Inahatagan sa kagalan ang mga stakeholders na mapalabot ang ilang mga concern, mapalabot ang ilang mga insight at mag-contribute sa mga future policy direction. Ginpangunahan man ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpanagtag sa Leadwood Project gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ginalagipan mga biyan sa fish aggregating device, salt production, fishing boat, marine engine, fish farming input, village-type fish processing center, fish processing equipment, kag mga marketing supply, kag complete seaweed farm implement, kag maintenance para sa 6 o kung anom ka seaweed nurseries. Samtang nakipaghinunanon si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Kung sa diin ginapatpat nila o kung ginistoryahan ang mga pamaagi para sa
pagpaayo pa sa kooperasyon sa Pilipinas kag Canada sa patag sa trade, defense kag peace and security sa rehiyon. Ginpabutyag sa presidente ang iyang pagpasalamat sa madasig nga pagbulig sang Canada sa Filipino community sa Vancouver sunod sa insidente sa ginhiwat nga Lapu-Lapu Day Festival. Sa iban pa nga balita, nagpabutyag sang suporta si 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos sa hagda nga ginhawa bill ni Senator Sherwin Gatchalian na ang katuyuan amo ang pasakaon ang take-home pay sang mga mamugon nga Pilipino pinaagi sa mas masangkad nga reforma sa buwis. Pinatagan punto sa mamalida nga ang pinahanglanon sa paghatag ginhawa sa mga mamugon na madugay ng nabugatan sang palasanon nga buwis. Gani handa siya nga mangin katuwang ni Gatchalian sa pagduso sang mas makatarungan, mas simple, at mas naga-respond nga sistema sang pagbuwis na matutuon nga naga-reflect sa kinahanglanon sang ordinaryo nga Pilipino. Sa pagkamatuon, nag-file man ini ang kasubong hagda sa malubog nga panalgan kanto man sa Section 24, Article 6 sang Konstitusyon na nagapahayag ang tanang hagda may kang tanan sa buwis ang dapat nga maghalin sa House of Representatives. Ang hagda nga ginhawa upon granting increase in take-home pay for all working Filipinos Act ang nagatuyo na maghatag sa mas mataas nga tax exemption para sa mas sweldo sa iban pa nga benepisyo nga ginabaton sa mga empleyado. Partikular ang pagtaas ng income tax exemption sa 400,000 pesos kada tuig halin sa karon nga 250,000 pesos. Maayo gid nga balita kon matuman di madamo sa aton sining nga mga kilala nga mga mamumugon na nagapanghakroy gid o guys kadako sang buwis nga ila sining ginabayaran nga ginabuhin sila matag bulan nga sweldo. Samtang magluwas sa ginhawa bill sa man kahagda nga tuyo nga iduso ang kapakanan kag kinamataron sa mga internally displaced person o kun IDP ang liwat nga ginpasa sa Kamara. Sinalom sa House Bill number 348 siguraduho na paghatag sa proteksyon, bulig kag suporta sa mga IDP. Mga individual nga napilitan nga magsaylo halin sa ila sining nga mga puluyan bangod sang giyera, kinagamot, aglapas sa kinamatarong sa isa ka tawo ukon mga kalalatan. Sino kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyo na may akda sa nasambitiya nga hagda nakasandig ini sa human rights-based approach para mapabilin kag maprotektahan ang kinamatarong sang mga IDP. Ang hagda ang santo man sa saligang batas ukon sa konstitusyon nga pamantayan sa international humanitarian law ng iban pa nga lahi at mga kasugtanan na nagatukod sa human rights. Doon nga maging isa ka lahi magatukuron ng isa ka interagency coordinating committee nga pamunuan sa chairperson sa Commission on Human Rights kag executive director sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRMC. Buli kay iban pa nga mga ahensya sa gobyerno pantayan sa komite ang sitwasyon sa mga IDP
kag ang pagpatuman sang mga layi. Kaupod man sa siningahagda ang pagpatuman sang parusa sa mga may kang tanan sa arbitrary internal displacement upon sa pilitan nga pagpasaylo sa mga tawo nga wala sang legal nga balasihan. Para sambit nga hagna ang una na nga ginfile sa itong 19th Congress kung sa diin napasar ini sa katatlo kag katapusan nga pagbasa. Nagkatapusan sa aton na unang hagdat sang balita nasyonal. Magluwas sa bugas kag baboy, ginakonsidera naman sa Department of Agriculture ang pagtalana sang maximum suggested retail price o kon MSRP sa imported nga manok. Sunod sa DA, posible nga magsunod ang MSRP sa manok sa bulan sang Setyembre. Patag sang DA spokesperson kasi Assistant Secretary Arnel de Mesa sa isa ka interview dayuan sang tikang mapabilin nga makatwiran o na makatarungan ng presyo sang manok para sa mga bumalakan. Ilabi na nga ginalauman nga magatas man ang demand sa mga masunod nga bulan. Wala pa sa pinang MSRP ang DA para sa imported poultry products. Angod pa dayon man ang busisi sa value chain sini. Pagsiguro naman sang DA nga wala sang pagwa nga MSRP pag-abot sa lokal nga manok. Pero wala na ito mga biyan ha. This maximum suggested retail price will only affect sa imported nga manok. Sa mga nagasagod ka nagabaliga sa mga native chicken, don't worry bangod wala sa kahilabtanan ang ining nga tikang sa inyo sini nga negosyo o kun industriya. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:19 in the morning sa aton nga pagpanumbalik. Ibalo naton ang mga detalye sa ginhiwat nga pagparagta sa mga titulo sang duta Pokrom. Nagsubong support services sa Department of Agrarian Reform para sa masobra 14,000 na Agrarian Reform beneficiaries kung ARB sa Negros Island Region. Ini kagiban pa nga mga balita bantayan sa pagpanumbalik sang balita issue kagiban pa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Pahatuhod, balikat ulo, kita kwetan, baywang at susus. Huwag mong titikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan.
Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Tong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ayan, sabot-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wait. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 na sa aga. Sige po nagapamat mo sa pagbalagad sa programa Balita, Isyu, Kagban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Mabihan sa sining oras, magakuha kita sa latest updates sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Weather. Pupod naton sa Piyak Kaliga to give us the latest update from Pag-asa. Pupod naton si Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, good morning. Yes sir, may nga sir kagsatan ng mga tagsalamat yung mga latest for the update sa subong adlaw, July 4 year 2025. So sa karoon ng low pressure yung ginamonitor natin kahapon, nag-develop din siya sa isang kabagyo. Uli natin din siya sa platana sa balas 3 kaya nasa magahon yara sa Kalayon nga 200 kilometers west-northwest of Calayan, Cagayan. May maximum sustained wind ang ining bagyo na yara sa 45 kilometers per hour natin sa sentro. Kagasad na sa pagmadda sa dalawat up to 55 kilometers per hour. Nagawalagi niya siya southwestward sa katirikod nga 20 kilometers per hour. Ang nga bagyo, wala man sa direktang epekto dahil sa aton sa Western Visayas, apang ining southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa central, southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Pangon sining southwest monsoon dahil sa aton sa Western Visayas, lauman naton ang generally magulog-ulungon ang kalangitan, kung may mga isolated kita or lapta-lapta nga mga pagbanulan, pagpangilad na nag-uog. Mahina, tugtog kasarangan naton nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan. Kung kadalain sila sang makanay, tugtog kasarangan nga mga pagbalod sa aton katagatan. Forecast temperature naton niya sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutlak alas 5:32 kay magatuna din siya alas 6:16 karon sa hapon. Kagaman natong latest sa update dili sa inyo Pag-asa. Falibeka. Sir Rolly, sir, how likely nga mangin mas intense o kung maga-intensify pa ang ining bagyong bising nga ginabantayan karon sang Pag-asa? Well, possible pa na sir no nga mag-usog pa ning si bagyong bising no sa since nangyara pa yun sa katagatan natin and possible din siya nga mag-intensify up to tropical cyclone or tropical storm category no but sa karon even though mag-intensify man ini siya diri sa aton sa Western Visayas malayo naman ang ining bagyo para maka-epekto sa aton but ang ginabantayan natin sa ining southwest monsoon nga posible mag-paulan sa aton na particularly sa hapon kagabi natin. Sir, may we know kung ano nga mga area ang mayara sang signal warning kag ano kadako ang chance nga mapektuhan man ang mga biyahe sa aton sining mga paluparan o kung sa aton sining mga airplane diri sa aton syudad. Well, sa karon sir no ang most likely ang mga naka-raise
signal number 1 ang siyang western portion sa Babuyan Island kag northwestern portion sa Ilocos Norte no diri sa aton sa Western Visayas less likely naman nga mapagtuan ng aton mga flights no tungod sa tama naman ni kalayo ning bagyo diri sa aton sa may Western Visayas. I see. On Northern Luzon, gini sir, ang apektado sa isining bagyong Bising. Mga when, sir, ginapananaw nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility? Well, possible sa sabong adlaw no within the next 12 to 24 hours possible ni siya nga magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility pang ginalantaw naton nga may possible re-entry no meaning possible ni siya nga magsulod liwat kaya mag-record lang siya no pasaka naman sa padulong sa Taiwan. So still even though mag-re-entry man ining bagyo malayo naman ining or manabo naman ang chance nga maka-epekto sa gyapon ini sa aton sa may Western Visayas. Sir, aside sa sining bagyong Bising, may mga other weather disturbances pa ba kita hanggang ginabantayan outside Philippine Area of Responsibility nga mahimo nga maka-apekto sa aton sini iya nga panyempo diri sa Western Visayas? Well, based sa aton nga monitoring wala pa man kita sir man siklatan sa sulod sa buwas ang aton farm. Alright, for your time information ginhatag sa Radyo Pilipinas, Sir Rolly Cuenca, madamo gid nga salamat. Yes sir, thank you pag mayong aga. There you have it, mga biyan, latest updates. Lakat sa panahon, gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So para batayan sa Pag-asa, mga biyan, ang bagyong Bising nayara sa kalayon sa Northern Luzon. Naman ini isang direktang epekto karon sa atong nga rehiyon, pero mas mayong magpabilin magita nga mabinan tayo mahinalungon bangod may pila ka mga posibilidad nga maka-experience makita sa mga pag-ulan. Though ay tanabalaan mga biyano kung na ini mangin na tuman kadamol, iti kung kaisa o bisan ano kanami kapanyempo. Pila nga magbubo ang tuman ka damol kag kakusog nga pag-ulan. Kaya raman nga grabe ang galon, pero natapos lang ang adlaw, bisan taliti wala siyang may nagtupad. So sa subong panyempo mga biyan ha, padayon nga mangin mabinang tayon, mahinalungon, ag mangin alerto. Magsulod sa mga parugyan sa aton sining mga concerned ka mga ahensya sa gobyerno. At syempre padayon nga magsulod sa mga updates sa Pag-asa. At sa ilang Facebook page ang DOST Pag-asa. Alas 9:29 na sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo mga biyan sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban. Mga biyan, ginpaunahan kahapon ni Secretary Conrado Estrella III ang magpadagtag mga biyan sang naluhay-tuhay nga suporta para sa halos 15,000 ka agrarian reform beneficiary kung ARP sa Negros Island Region. Nakip sa mga ginpanagtag sang opisyal, kaupod ang Regional Director sang DAR NIR kag iban pa nga opisyal sa ahensya ang masobra 6,900 ka titulo nga nagasakop sang masobra 4,683 hektarya sang duta para sa 3,784 ka ARP sa Negros Island Region. Padas naman mabiyan ha ang masobra 1.8 bilyones pesos na gintingog nga utang sang 11,179 ka ARB na nagbato naman sang ilang certificate of condonation with release of mortgage o kung kokrom. Ang pagpanagtag sang kokrom ang isa sa mga pinaka-importante nga probisyon sang ginpermahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga New Agrarian Emancipation Act sa Hulyo 7 tuig 2023. Nagluwas diri ginpanagtagman ang nanoy tuhay nga support services naangay sa mga makinarya kag kagamit
kapitan, balor 5.6 million pesos, agud pa sa nugon ang palangabian sang mga ARB. Ang pagparagtag sang nanituhay nga suporta ang pamatuod sang paghimakas ng gobyerno na mabuhinan ang kapigaduhon kag masiguro ang bastante nga pagkaon sa pungsod Pilipinas. Yari ba naman biyan pamatian naton ang mensahe ni Secretary Conrado Estrella III kadungad sang iya sini nga pagpanguna ang pagparagtag sa nanituhay nga suporta sa mga ARB sang Negros Island Region sa Bago City. May mga yung Register of Deeds. Ayan, palakpakan ho natin sila. Ganon din ho yung mga tiga Land Bank of the Philippines. Nasaan sila? Yan, palakpakan ho natin. Marami silang pera na ipapautang, napakababa ng interest, ngunit magbayad kayo. Yan ho. At ganon din ho ang ating mga pulis, ang ating mga Armed Forces of the Philippines, lahat po ng ating mga minamahal na opisyales ng iba't ibang opisina po ng ating gobyerno. At siyempre, ang talagang panauhing pangdangal itong araw na ito, ang mga importante sa ating bansa, ang mga nagpapakain, nagpapakahirap, nagbibilag, naiinitan, laging pinapawisan, yung mga nagtatanim upang may makain ang ating bansa, walang iba kung hindi ang lahat ng agrarian reform beneficiaries na naririto ngayon. Ladies and gentlemen, kanina po pinapakinggan ko yung mga nagsalita dito. Inggit na inggit ako sa kanila dahil napakagaling nilang magsalita ng Ilonggo. Sana nga ako rin ho ay marunong mag-Ilonggo. Ngunit pipilitin ko po na magsalita ng inyong salita, ng Ilonggo. Sa akon nga mga toto kag mga inday, maayo gid nga aga sa inyo tanan. Og sa aton mga kaigsuunang Bisaya, maayong buntag kaninyong tanan. Kabalo ko nga sangligad nga eleksyon. Lain-lain ang aton ginboto. Lain-lain ang aton mga partido. Pero subong tapos na ang eleksyon. Subong mag-ulog danay kag binuligay kita tanan para ang kapigaduhon aton batuan. Naintindihan ho ba ninyo yung sinabi ko? Naintindihan ho ba ninyo? Mabuti pa kayo naintindihan nyo. Ako hindi. Hindi ho, sinasabi ko lang na magsama-sama tayong lahat ngayon, magkaisa tayo, at labanan natin ang kahirapan at kaya natin ito kung magsasama-sama tayong lahat. Ngayon ho, gusto ko kong bigyan ng pansin ang mga ibang mga agrarian reform beneficiaries natin. Kung di ako nagkakamali, nandito si Mr. Warlito Estelioso,
40 years na naghintay. Nasaan ho si Mr. Warlito Stilyoso? Tumayo nga ho kayo. Tiga La Carlota City. 40 taon po na naghintay upang makuha ang kanyang titulo. Naririto rin ho si Mr. Wilfredo Consumo na tiga Manatla, Negros Occidental. Nasaan po si Mr. Wilfredo Consumo? 72 years old. 32 years pong naghintay upang makuha ang kanyang titulo. Naririto rin po si Mr. Ernesto Natuel. Yan ho, taga La Carlota City, 80 years old. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:37 sa aga. Sige po pamatiga mo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Bati ang mga biyan ang inisyang mapayag ni Secretary Conrado Estrella III ang tinggikom sa Department of Agrarian Reform. Hindi mo anggid ni Secretary Estrella nga magkahambal sa pulong na hiligaynon kag sa pulong na Bisaya. Kiti ang mga audience sa siniyang aktibidad mga halin sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Balikan naton ang mga payag ni Secretary Conrado Estrella. Naghintay. At ang iba pang mga kasamahan natin, ilang taon naghintay. At kayong lahat, dito, ang tagal-tagal na panahon na naghintay kayo upang makuha nyo ang inyong titulo, ang titulo ng sarili ninyong lupa. Kaya, noong naupo po bilang presidente ng ating republika, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., agad niya hong pinag-utos sa amin, bilisan ninyo ang pagbibigay ng titulo para sa mga agrarian reform beneficiaries. Kanya ho, itong araw na ito, pagkatapos ng matagal na panahon, makukuha na ninyo ang inyong sariling titulo para sa sarili ninyong lupa. Ngunit, sinasabi ninyo, sa wakas, may titulo na kami. Sa wakas, may lupa na kami. Sa ating mahal na Pangulo, at ganun din sa Department of yung Presidential Decree 27, yung Republic Act 6657. Mabibigyan kayo ng lupa, ngunit meron kayong babayaran na amortization para sa lupa. Ang sabi ho ng ating Pangulo, nag-usap-usap kami, paano pa kaya makakabayad itong magsasaka? Meron nagdaan na pandemya, nagtaasan ng presyo ng mga fertilizer at lahat ng farm inputs. At nagkaroon ng climate change. Pabago-bago na ang panahon, hindi mo na maintindihan ang tiyempo. Naghihirap ang mga magsasaka. Paano pa sila makakabayad? Sabi ng ating Pangulo, mas mabuti pa, wag na natin pabayaran sa kanila yung amortization na yan. Kanya, lahat tayo, magsama-sama tayo. Ang sabi ng ating Pangulo, kausapin natin ang ating mga mambabatas, ang ating mga congressman, congresswoman, ang ating mga senador. Magpasa tayo ng isang batas
na buburahin na ang utang sa lupa ng mga agrarian reform beneficiaries. Kanya ho, nagkaroon ng Republic Act 11953, ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Magpasalamat tayo sa mga mambabatas. Nandito po yung iba, ang mga congresswoman natin, congressman, ang mga ibang senador. Palakpakan po natin sila at ipinasa nila itong batas na ito. At lalong-lalo po, palakpakan natin ang ating mahal na Pangulo dahil binilisan niya ang pagpirma sa batas na ito. Kami naman po sa Department of Agrarian Reform. Alam po ninyo noon maraming problema sa lupa. Kaya yan, DAR, Department of Agrarian Reform, ang tawag nila dyan ay Department of Away and Reklamo. Ngunit ngayon ho, sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo, binibilisan po namin ang paglabas ng mga titulo at lalong bibilisan natin ang pagbura sa utang para sa lupa ng lahat ng agrarian reform beneficiaries. Hindi pa ho kami kontento na mabura ang utang ninyo. Sasabihin natin, may lupa na kami ngayon. Sarili na namin itong lupa na ito. Binuro na ang utang. Kaya magkakaroon kami ng karagdagang kita. Ngunit, hindi pa ho sapat yan. Kanina po, kahit sinasabihan na ako, bilisan natin umakyat, bilisan natin umupo at umpisahan ang programa at baka tayo tanghaliin. Ang sabi ko, bigyan niyo ko ng pagkakataon. Gusto kong makamayan ang mga kamay ng mga nagpapakahirap na magsasaka upang mapakain ang mga Pilipino. Kaya ho kanina, kinamayan ko sila at sayang, hindi ko kayo makamayan lahat. Kung pwede lang, kamayan ko ka lahat. Kayong lahat, gagawin ko. Ngunit wala na po tayong oras. Bakit po napakalaki ng respeto? Bakit po mahal na mahal kayo ng ating mahal na Pangulo? Sobra-sobra po ang pagmamahal niya sa inyo dahil alam niya kung gaano kahirap ang buhay ninyo. Kaya po, hindi sapat na mabigyan kayo ng lupa. Hindi sapat na mabura ang mga utang ninyo dahil sa lupa. Uulan po ng isang katutak na support services para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Marami po tayong naipagawa ng mga farm-to-market roads. Kanina, namigay po tayo sa ilang mga kooperatiba ng mga farm machineries, equipment, mga traktor, mga kung ano-ano pang kagamitan na kailangan ng mga magsasaka. Itong mga darating na araw, hindi lang po yan ang ibibigay natin. At kakausapin po namin ang iba pang mga membro ng kabinete, ang Department of Health, ang Department of Agriculture, ang Department of Labor, ang Department of Migrant Workers at iba pa, upang sa ganon, hindi lang po lupa, hindi lang po support services, pati ho ang inyong kalusugan, pati ho ang scholarship sa inyong mga anak at karagdagang trabaho
dito sa Pilipinas at sa abroad ang maibigay na tulong sa lahat ng agrarian reform beneficiaries. There you have it mga biyan, ang naging kabahin sa naging payag ni Secretary Conrado Estrel III sa iya sining nga pagpanguna sa pagparagtag sa nanagtuhay nga suporta para sa mga agrarian reform beneficiary kon ARB sa Negros Island Region. So magluwas sa titulo sang duta, ginpangunahan man sa tigdikom ang pagparagtag sa linibok kokrom kung Certificate of Condonation with the release of mortgage nga nagapanas ang utang sa bangko sa aton sini nga mga agrarian reform beneficiary. Kag wala nag-untat dira ang suporta nga ginpalabot kahapon sang DAR sa NIR. Nakitman sa ginpalabot mga biyan ang nanoy tunghay nga mga support services bilang bulig para pasandugon ang palangabian sa aton sini nga mga ARB dito sa Negros Island Region. Sa briefer nga ginhatag sa aton sa DAR NIR mga biyan nakip sa mga ginaparagtag ang four-wheel tractor drive na may disc plow kag rotary tiller. May ginparagtag man nga rice reaper, 4 ka sets ang egg layering machine, hag and pateros duct, kag subong man construction materials para sa processing center for Moscovado production. Ang ining support services mga biyan ang nagabalor sa kabugusan nga 5,600,000 pesos. Kag lakip sa mga nagbaton ang mga ARB gikan sa Banwa kag siyudad sa Pontevedra, Moises Padilla, Bago, Isabela, Himamaylan, Hinubaan, Kabangkalan, Isabela kag La Carlota. Kag sa iya sini nga mensahe ginpalabot man sa tigdikom ang plano nga magpagig-anot sa iban pang ahensya sa gobyerno para hindi lang mag-untat sa livelihood kag subong man sa agrarian reform o kung pagpanagdag sa duta ang ila sinig nga mapalabot nga bulig sa mga ARB kundi pati man sa scholarship, ikaayong lawas kag trabaho para sa ilang nga mga ARB kag sa ilang nga mga pamilya sa Negros Island Region kag Bugos nga Pilipinas. Alas 9:48 na sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Sa iban pa naton mga biyan nga balita lokal. Ginpalabot ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa ginhiwag nga WBIS Connects 2025 sa Department of Trade and Industry kag Regional Development Council Western Visayas ang iya sining nga plano na buksan kadadlaw ang isa ka night market diri sa Dalan JM Basa. Sunod sa alkalde, ini ang isa sa iyang handom sa mga tuig nga tuyo nga buhion ang city proper area. Pagpatpat sang alkalde, may ibutang negosyo card sa JM Basa kag pangitaan sang pamaagi nga mabutangan man sang monoblocks para mabuhi ang mga small players kag mga sidewalk vendors. Ang plano sa night market ang ginpaambit sa alkalde kasunod sa nangin pamangkot kung ano ang iya mga tikang para masiguro nga ang mga small players sa ekonomiya sa syudad ang hindi mabayaan kasunod sa pagsulod sa mga dalaguan nga investors sa Iloilo City. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining nga pagpalagad dati na gilamang kuto ba aton nga palatuntunan sa mga adlaw sa Biyernes, Hulyo 4 tuig 2025. Sa nga lamang sa aton mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo naging alagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo